Ayun. Magandang umaga po sa lahat. Lalo na sa mga subscribers ko po na walang sawa po nanood sa mga videos ko. Maraming salamat po. Ngayong umaga na to, i-feature po natin yung maliit kong refilling station. Yung video na to, matagal na po, request po sa isa ko kasamahan dati sa barko. Ako po'y nagbabarko po dati sa isang international cruise ship na nagbase po sa Miami, Florida, US. Niya sa akin na, Brad, baka pwede pong i-ano mo sa akin yung station mo, paano mo sinit up, magkano yung initial capital, kung anong mga sikreto. Ito na po yon. Year 2011, March. Nagbarko pa ako noon na umpisahan po namin ni Mrs. to. Sinabi ko sa kanya na ako po'y nagpaplano na mag-sit up po ng isang water refilling station. Sabi niya, ang ano nun pa, ang risgo nun, tsaka matrabaho. Sabi ko naman, subukan lang po natin, wala namang mawala po kung itatry natin, no? Wala namang subukan ko na. Ayun. Nung una, talagang, sa totoo, talagang nahirapan po ako, no? Ang initial capital nito, estimate ko lang, siguro mga nasa, 500 to 600,000. Dati pa no? 2011, lang po yung mga materialis nun. Kasama na po lahat na, no? 500 to 600,000. Initial capital, no? Kasama ng building, yung mga permits, mayor, sanitary, ayun, saka yung career mo, ganito po yung mga permits, ayun po sa likod ko. Yung galon, no? Yung galon na ano mo, siyempre, mamuhunan ka po sa mga, tsaka yung silyo, capsule, no? Tsaka sticker, yun. Nainganyo po kasi ako, niisip ko kasi, lagi akong nagbabarko, ganun, paano kung merong mangyayari o merong hindi maasahan mong pangyayari na hindi ka na makabalik, no? Marami kang medical issue, no? Kagaya ko, dami kong lalo sa mataas yung SGPT, ayun, taas yung uric acid, tsaka kung ano. So, normal na po naman yun kasi sa amin, sa mga marino, kain ka ng kain doon kasi ayun, puro masasarap, ayun mga idol, no? Ang doon, kwanto sawa kasi ikaw lang ang ikaw lang po magsawa doon sa pagkain, kaya magkasakit ka talaga doon, lalo pag wala kang hilig mag-exercise. Naisipan ko talagang mag-put up ng ganitong uri ng negosyo. Tsaka lalo pa, meron na akong existing na tubig, no? Na nagdig po ako sa ilalim. Yung pa nga, ang nga pala nito, ang source po namin is natural, no? Isang talagang parang bukal, mga idol. Nagdig po ako ng mga almost 140 foot mula sa ground
Nagpagawa ako. Nung una, ano lang yun, surface motor ang ginamit ko, no? Gold spam surface motor. Kaso lang, sa nakita nyo ng mga makaraang, yung last na video ko, yung surface motor talagang ang una-una, stress mong motor, no? Tsaka, maano sa kuryente. Kaya doon, nalitan ko po ng submersible pump. Yun, iba yung ano kasi, ikumpara mo sa submersible pump na yun, yung surface, nakahigop niya yung higop niya yung tubig. Unlike sa submersible pump, yung nakasubmerge po yung motor sa kagaya nito. Yun na, ito ay motor, ganito lang po laki yung diameter, almost ganito yun yung motor nasa nakasubmerge sa tubig, tinutulak po yung tubig paakyat po, no? Tinutulak niya sa pataas. Kaya bukod sa cool na cool yung motor natin, submersible pump, sa kuryente, hindi masyadong Kaya isa rin po 'yun yung kung yung source po niyon ay bukal natural sa ilalim, tubig, po ngayong surface yung submersible pump. May kamahalan pero talagang resulta po, maganda yung result, no? Ayun, balikan natin yung yun nga, 2011, kami nga na isa lang po yung dati, isa po yung multicab ko. O si Mrs. Magbakasyon po ako dito. Kami po ni Mrs. nagmamarket po kami sa iba't ibang barangay, no? Ang presyo nun una, mga idol, alam mo kung magkano? 15 plus 1. Ibig sabihin, 15 per container, isang ganito, 15 pesos. No? Imagine 15 plus 1. Meron pang bonus na isa. Talagang, pero hindi ko inaano yun. Hindi po ako naghinaan po ng loob. Pinapatuloy ko rin, while ako bumalik po ako sa barko, lagi po ako nag-monitor ni Mrs. Kumusta na po? Kumusta na ma? Kumusta na po? Okay naman, ganito. Meron na pong posisyon nito. Daming mga challenges. Pero ganun talaga, no, mga idol. Lahat ng pong mga negosyo may mga challenges. Pero huwag po kayong hinaan po ng loob, no? Yan pong advice ko po sa inyo. Lalo na sa mga OFW na gusto na mamalagi na po dito sa Pilipinas. Ito pong magandang negosyo, lalo na ito po'y negosyo na kung matyaga ka lang, tutukan mo lang, tsaka maganda yung pakitungo mo sa customer mo, paano mo sila i-handle, ganun. Ayun lang, mag-success po kayo, no? Huwag po niyong yung mga permits, no? Tuloy lang po niyo kasi ang daming dito, mga permits din. Sanitary, mga New Year's permit, yan, mga ganyan. Saka yung bukod sa yung tubig mo, every month, idol, ina-monitor po sa Aqualab to. Ganito yung mga permits, no? Ayun, sanitary permit, ayun, yung mayor's permit, yung sa DTI, ngayon sa BIR, ayun po, City of Mandawi. Kita nyo na mga idol, yan po. Dami yan. At saka ito, yung, ano ba ito? Fire safety. Kaya, ito po yung standby na fire extinguisher in case of fire, no? Pero, tubig po to, idol. Pero, wala na. Isolated case lang siguro na
mangyari yung sunog sa isang refilling station. Kasi ang insist dito rin po, yung misis na bawal pong manigarilyo dito sa station. Ayun, yung kain yung yung alam mo naman yung mga maraming mga kalakihan din yung mga staff. Ang umpisa, yung meron po akong isang driver, no? Kumuha po ako isang driver kasi bumalik po ako doon sa bumalik po ako sa barko. Tapos doon isang siguro ang ano mo, kailangan mo rin yung at least tatlo umpisa, no? Tatlo ang staff mo. Dito ngayon sila ano na ngayon sila? Bali yun 5 o 6. Ayun. Sino Rudy, Ilmar, Ibis, Michael, saka yung 5 na nga. 5 staff yun. Yun nga mga idol, sinong gustong ganda to sa mga lods, lalo pag kayo po'y isang OFW or yung merong konting kapital, no? Kaya kahit nyo, no, meron namang single membrane po na package ng 150,000. Mag-ano lang po kayo nung ano na po, package na po yan, lahat na. Membrane, motor, of course, hindi pa po yung kasama po yung building. Ikaw talaga, kailangan mo talaga ng area na medyo katamtaman. Sa umpisa, katamtaman lang po. Hindi naman masyadong kalakihan. Kagaya nito sa akin, hindi naman masyadong malaki to. Ayun po. Ilang ano lang to? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 square meters lang po yun. 6 square, 6. 1, 2, yan 6, tama, 6 square meters lang po, no? Ito. Ano po? Ito po'y nakadikit lang po sa bahay ko. Yung kasi ano to? 224 square meters yung total lot area, no? Paano? Ilang foreman pagsabungan, sakto po kami ng pagsabungan, no, mga lods. Yun nga, ano pa bang ano natin, sa sunod na mga sa mga video i-disclose ko lahat ang papaano magkano yung mga yung supplies, no, kagaya nito. Yung kagaya nito mga idol. Ito po yung capsule. Siguro mga 5 cents 5 cents lang po to o 3 cents per ito binibili to mga idol. Ito yung ano niya, cups niya, no? Saka ito po yung plug. Ito cup, saka plug, no? Binibili to. Ano pa bang ito? Dito may nagsusupply po sa amin dito. Generic lang po to, hindi ba? Ito po ay dishwashing, no? Dishwashing mga lods. Ayun. Dishwashing liquid. Ayun, mga puro bili mga brush, ayun. Yung brush yung sanitizer. Ayun, binibili po 'yan lahat mga idol. Ito, yung heat gun. Ayun. Ano pa ba? Ito. Lahat binibili, no? Ayun po. Ayun, umpisahan natin yung natin, no?
papaano papaganahin to. Ayun. Dito mga lods, sinisit up ko na to, itong mga galon na to. Bali, may kanya-kanya ng mga may-ari nito, no? Gaya nito, may Ma'am Choylo, medyo may, may mga kalumaan ng mga galon nito, no? Sa ano to po lahat mga idol? Sa mga tinatawag namin mga dealer, no? Dealers, o yun. Mga dealers kasi sila kukunin po namin nila sa akin ng 20, tapos sila na pong bahala magano, siguro 30 o 25. So meron silang kung 25, meron silang 5 pesos, no, na tubo. 5 pesos kung 30, so 10 pesos. Ito talagang ano namin 'yan. Yung mga galon na 'yan sa GNX talaga 'yan. Kumbaga organic ng gallons gaya nito mga lods. Sa ano po 'yan, sa mga company po. Company po like Tuakiko, sa MIPS, SUA, Crate, ito House to House, so, Santa Lucia, kung ano na pa. Ayun mga lods, pisahan po.